Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. I'm Pinky Webb. Today on the program, suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag vows to cooperate in the killing of Percy Lapid. The family calls the statements of Bantag as mere diversionary tactics. And what's the real score behind the supposed bodies piling up from Bilibid? Suspended Bucor Chief Gerald Bantag joins us in the program. The Philippine National Police vow that suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag will have an opportunity to back up his claim. As the PNP and NBI respond to his recent statements, the family of slain broadcaster Percy Lapid says they are open to talking with Bantag, but they insist that this should happen in, quote, neutral zones. The family said that there could be another mastermind higher than Bantag's rank. Let's go straight to the source of the story. We have suspended Bureau of Corrections Chief General Gerald Bantag. General Bantag, welcome to the source. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po, Pinky. Opo, this is Pinky Webb po. Well, Sa lahat ng mga listeners mo po at viewers. Salamat po sa oras, gaya ng sabi ko kanina. General Bantag, pagkatapos po ng iyong series of interviews last Friday, napanood ko po ang ilan sa kanila. In the afternoon of Friday, nagsalita po yung spokesperson ng DOJ na si Attorney Clavano on behalf of Secretary Remulla, dahil wala po si Secretary Remulla, nasa Switzerland. Ang sinabi po niya ito, isa-isahin ko lang po yung ilang mga sinabi niya. Nagkaroon naman ho kayo ng talagang strong and healthy relationship with the Secretary Remulla. At ang sabi po niya, nobody wanted the evidence to point to Bantag. Wala naman daw kung gustong yung ebidensya ay magturo po sa inyo. Unang-una, kailan ho ba para sa inyo nagkaproblema sa inyong relationship with Secretary Remulla at okay naman ho ba talaga kayo dati? Alam mo, tama yung sinasabi ni Miko Clavano. Sa side nila yon. Kasi nga, kaya nga masama ang loob ko. Pinasakay lang ako nitong si Boeing eh. Akala ko, sinasabi niya nga, boss ko rin si Duterte. Hindi naman niya sinasabi rin presidente. Kaya inaano ko lang, sinukot ko lang sa Duterte. No, kaya nung sabi niya, bata rin ako ni, boss ko rin si Duterte. Ang nga gano'n, kinukuha ba niya yung loob ko? Parehas tayo, gano'n. E di, salamat sir, puro gano'n na to. Maganda talaga ang pinapakita niya. Kaya nga, tignan mo mayroon kaming sinisingil na 4 billion pesos dito sa NCX. Ngayon, pinasulat niya ako at pinahintulutan ko sanang bahala sa 4 billion pesos na pinilin sa DPWH para magpatayo kami ng mga kulungan. So magandang na talagang takbo na ano. Kaya nga sinasabi ko sa kanya noon, medyo nag-e-echo kasi medyo na-distract ako sa General, opo, pasensya na po kayo kahit ho ako hindi ko lubos na maintindihan yung inyong sinasabi. I'm just getting bits and pieces. I'm not sure, sir, kung yung problema po sa inyo o sa amin. Are you on speakerphone, sir? Opo, nag-in-speaker kasi kung medyo yun. Minsan kasi yung taingat, di ba, kapag na-press maigi nawawala. Anong gagawin ko dapat? Hindi ko po, ganito po. Ba yung speaker? Let's try po tanggalin po sa speaker. Let's see if that's better. Okay. Ayan po, mukhang Hello? Okay po. General, mas okay po ito. Sige. So sinabi niyo po... Mga hindi kasi ako sanay sa ganito. Okay lang, sir. Sir, so ang sinabi niyo po, okay kayo. In fact, nag-usap pa kayo dito sa tinatawag nga na sanang pondo na 4 billion pesos para dito sa super mega prison. Okay, go on, Kaya sir. Nga, pinagdikit-dikit ko yung ginagawa niya. Kumbaga, minanipulate niya ako. Ang galing niya.
talagang napakagaling niyang politiko. Politiko, putang ina, excuse me. Opo. Hindi ko na Yes. naman pasensya na. Yes. Pasensya na sa Kung PIPI. makikiusap lang po o makikiusap lang po kung pwedeng wala munang bad words, sir. Okay. So, sabi niyo po, Nadadala kasi ako. Gusto mo, wag na tayo mag-interview kasi, siyempre, sa sama ng loob ko, no, sir. napapa-PI nga ako, Opo. subukan kong kontrolin. Yeah, please, sir. No, I want this interview to continue dahil ilang araw ko pong gusto na kayong makausap. So, let's stay on, sir. So, okay, so you were saying that, as you allege, manipulate po kayo. Okay, go on, sir. Oo, kasi nga as early as August, sabi ko, alam ko na itong si Katapang talaga ang ilalagay nila sa akin. Itong si Miko Clavano, tatay niya si Chito Clavano, kaya nga alam ko lahat ng details eh. Sinasabi ko yan kay Boying, sabi ko, sir, ganito, team player mo kami, sir, baka mag-away-away kami, sir. Ikaw ang team, kung baga ikaw ang coach namin, sir, baka magulo yung team natin. Sabi niya, concentrate lang tayo sa trabaho. Yes, sir. Thank you very much, sir. Di ba? Sinasabi ko, sir, mag-tender na ako ng courtesy resignation. Kasi sanay naman tayo sa gobyerno, sa pagdating ng bagong administration, bigay natin, no? Nandyan, kung hindi naman, no? Sabi niya, wag na, nandyan ka na eh. Thank you very much, sir. Tinibigyan ko naman lahat ng ganon. Kaya totoo yun, sinasabi. Pero magaling nga. Tignan mo, bakit? Bakit siya nagsisinungaling ngayon? Sasabihin niya, galit na galit ako nung September 9, samantalang pinorward ko sa kanya yung video ni Percy Lapid na yun daw yung dahilan ng pagkamatay niya. Ang boss namin, siyempre, siya ang lawyer, siya pa ang Secretary of Justice, knowledgeable sa batas. So, dapat naghihintay ako ng payo kung anong wala, negative, wala talaga as in zero. Sir, wala siyang reaksyon. Sir, opo, nakita ko din po yung... rin ako sa class 96. Sabi ko, Bok, paano ba itong na to? Bigyan nyo nga ako ng kung baga payo ang kailangan ko eh. Opo. Kasi legal, kasuhan ko si Percy Lapid, ganon. Ang daming members doon, hindi lang PNPA graduate ng class 96 ang nandun, Miss Pinky. Nandun pa yung mga politicians na adopted namin. Nandun may mga USEC doon. Mayroon pang mga PMA, kaming mga adopted din. So, paano kung sasabihin na yung pag-forward ganun ng video is patayin mo, is OJ? Patayin mo, mga bok ko, mga classmate ko? Hindi. Gusto kong bigyan ako ng payo. So, nung pinakinggan ko yung payo nila, tapos tinignan ko yung coverage ni yung video, sabi ko, wala naman pala ito. Kasi nung tinawanan ko na lang, siyempre nagulat ako nung unas. Sino ba namang hindi magugulat? So nung ni-review ko pa ulit-ulit, putang natawa na ako, sabi wala pala ito eh. Kasi itong mga pinagtitingan doon, may mga sasakyan din ako doon. Mayroon ding sasakyan ng mga kapitbahay. Yeah, sir, actually... Kasi nga doon, opo, sir, pumunta nga si Katunying, nauntog pa eh. Sir, nakita ko po yung interview niyo. Sabi niyo nga, yung kung saan kayo nakatira, yung village na yon, may bahay, may lote, may bahay, may lote. Kung bagan sinasabi niyo, nakapark. Opo, nakapark yung mga kotse na inyo at sa mga kapitbahay ninyo, sabi niyo po. Okay. So, nung lumabas ho kayo at nagpa-interview po sa iba't ibang media, kasama po sa amin, isa po sa sinabi din ni Attorney Clavano ay the DOJ, he says, understands the predicament of Bantag. Naiintindihan daw po nila ang inyong predicament. Pero, dinagdag po nila dito na yung personal attacks come from a misguided sense of betrayal. Ano po ang tugon nyo doon? Miss Pinky, sa opinion nila yon, hindi misguided. Kasi tignan mo sinungaling yang si Boying, sabi ko nga. Bakit? Sabi niya, noong September 9, galit na galit si Bantag. Kaya hindi na naka-attend ng isang occasion ng, kalokohan yon. Ang ASEC ko, sabi niya, Bok, hindi ko alam hindi ko naman alam ng mangyayari. Kailangan tandaan ko yung September 9 yan. Pero dahil alam ko yung occasion na yun, yung activity na yun, sabi ng classmate ko na si spokesperson, Gabi Chaklak, sabi niya, Bok,
pahinga ka na, sabi niya. Ako nang bahala doon. Sige, Bok. Kasi Asik check lang, magaling na ko yon, tao ko, kaya sabi niya, ako na, Bok. Sige, Bok. May mga witnesses ako, ang dami. Yeah. So nandun lang ako sa DQ, hindi ako nagagalit. Kaya nagugulat. Ay, sinungaling na siya. Bakit niya ako kailangan gawan ng kwento? Di, paano magiging misguided yun? Misguided yung gagawan ka ng kwento? May basis ako, kaya ako nagiging ganito rin. Opo. So, yun na nga po okay. Sir, yun na nga po. Sabi nila, sumuko ako. Wala pang Wala kang warrant. Wala kaming subpoena. Wala kang subpoena. Wala pang preliminary investigation. Which, Ginagawa nila ako talagang dinidiinan nila ako. Kaya wala pang subpoena. Pumunta yung abogado namin. Wala, di ba sabi nila? Recorded yun. Sabi nung sheriff doon, trabaho namin nagdala sa inyo. Di yung pinapakita nilang may pumunta daw sa bahay, wala daw kami, wala daw ako, walang mag-receive. Di ginawa na naman ni Boyeng. O nung tauhan niya kumayan So, paano ko sasabihin? Paano nila sasabing misguided ako? Hindi. Hindi ako lumalaban kung wala akong nakikitang ginagawa nilang foul. General Bantag, you are saying, di ba, to your defense, ang sinasabi nyo nga, wala ho kayong kinalaman dito sa pagpatay kay Percy Lapid at kay June Villamor, ano po. Meron ho kasi kayong minensyon na pangalan si Agoho ho ba? Agoho. Yung Agoho na yan, nasa Witness Protection Program. May connection siya dito sa yung gunman, yung Escorial, at doon sa Villamor, kasi kasama niya yan sa kaso niya. At mayroon pa doon sa isang commander, connected din sila doon. Hindi ko lang kabisado kasi mga pangalan ng mga commanders na yun Pero sa court, pagdating sa court, isasabihin ko kung sino doon. Yeah. Pero isa doon, ewan ko lahat na siguro sila, connected din siyempre dito sa perang Witness Protection Program na preso, si Aguho nga. Ngayon, nagbaba ng order itong si Boyeng, na kunin ng NBI itong si WPP Aguho. Ewan ko anong purpose niya. Nakikita mo, Miss Pinky, yung connection sa yung gunman, yung Villamor, kay Aguho, bakit niya kukunin? Nasaan ngayon si Aguho? Nandun sa poder ng NBI siguro. Kung wala na siya sa intelligence ng ISAP, Marisiata yun, o sa Inaldo, hindi ko kabisado na. Dati nila kasi na Witness Protection Program. Opo. So, General, nakikita yung connection. Tapos yung sinasabi kasi ni General, matanong ko lang ho kayo. galit. Meron ho ako kasing tanong doon So, I know you mentioned Agoho and I know that you said that tauhan po, allegedly ni Agoho, si Escorial tsaka si June Villamor. But the question, sir, is... Saka yung isang Miss Pinky, hindi ko pero may commanders dyan o ilang commanders, ang connected din. May nga connection kasi silang lahat. Basta yung mga gunman na yan, connected kay Aguho, connected sa mga commanders, ganon. Kasi tauhan nga ni Aguho Yeah, but, tignan nyo, i-dig up ninyo yung kaso nila sa pagpatay sa isang judge sa Tagaytay. Makikita nyo yung link. Kasi... But General, what is the motivation? Ano ho ang motivation? Bakit ho gustong ipapatay, supposed to be, ni Agoho si Percy Lapid? Ano yung motive? Sabi ko nga, Miss Pinky, lahat ng sindikato dyan galit sa akin. Yung mga nasa Witness Protection Program, nakita nyo si Kulap ng mata ng 30 na si Bian sa bangko. Mangiyak-ngiyak nung akala niya kukunin ko. Takot sila sa akin, sabihin ko sa'yo. Alam mo ba, Miss Pinky, galing ako sa BJP, di ba? Oo. Ngayon, mayroon kaming warden noon na gustong tanggalin itong mga nakakulong dahil hindi nila gusto yung warden Alam mo ang ginawa nila? Pumatay sila ng kalaban nilang gang. Alam mo kung ilang namatay? 2 to 3 tao.
Itong si Percy Lapid, iisa lang yan, ha? Pero ang sinacrifice nila doon na pinatay sa Caloocan City Jail that time, 3 tao. Ganon sila. Ganon sila ka, kung ayaw sa iyo, papatay sila kahit 20 katao, matanggal ka dyan. So basically what you're saying, General, is that sa pagkaintindi ko po, no, the motivation really here is tanggalin kayo sa pwesto. Tama ho ba? Definitely, yun ang nakikita ko para sa akin, yun ang idea ko, yun ang opinion ko sa nangyayari. Ba't naman ako hindi magagalit, sabi ko kay Boying? Sinungaling nga siya. Dahil sinabi niya, September 9, galit na galit, hindi totoo nga. Tapos yung sinabi niya na pumunta si Percy Lapid doon, kumukuha ng video. Paano niya nalaman yun? Bakit ngayon lang niya sinabi yun? Biglang sinabi niyang, gusto talaga niya akong idiin eh. Kasi sabi, galit na galit. Yun Opo. siguro ang motivation ni Bantag para patayin. Hindi naman nangyari. Tapos yung umiikot na dalawang unidentified na dalawang sasakyan na picturean ng mga tao ko nung pinaimbestigahan ko, anak ng lumabas, may connection si Boying. Paano ko ngayon sasabihin, linaro niya ako. Okay. General Bantag, meron ho kasi kayong interview na meron kayong sinabi that I want to expound further. Ang sinasabi niyo ho kasi dun sa isang interview na, gaya na sinabi niyo po sa amin, dinidiin kayo, ano po. But meron kayong sinabi, meron dong isang NBI. Sabi mo, ayoko nang magsalita. But I wanna ask you about that. Na parang ang sinasabi niyo, pinapahiwatig niyo si NBI ay sinasabing walang kaso sa'yo. Pero doon pa rin sila pumunta. Pero Mayroon pasensya po na yun. sir. Mayroon I need to take a very short break. General Bantag, please stay there. We will be right back. Watching The Source on CNN Philippines, I'm Pinky Webb. Our source today is suspended Bucor Chief Gerald Bantag. Sir, before we went on a break, meron kayong interview. Sabi niyo, merong NBI na nagsasabi ng totoo. Parang ganun po, no? Not in those exact words. Pero lumihis pa rin at pumunta sa inyo, supposed to be yung kaso. At ikaw ang mastermind. Can you tell me more about that, sir? Ano ho itong NBI? Sino ho ito? Okay. Hindi ko po pwedeng i-reveal muna yan kasi pwede nilang i-deny. Siguro in the proper forum at gustong ilabas yan, definitely siguro kung gusto nilang itayo talaga yung reputation ng NBI, baka naman mag-iba ang isip, nasabihin niyang katotohanan o magsinungaling pa rin. Kasi yung nagsabi rin sa akin yan, nasa black na rin yan, lumalabas sa nagsalita ng NBI na wala talagang direct link sa akin. Yun ang yun ang pinupunto ng usaping ito dahil yung NBI na yun may nakausap ng isa kong prominenting tao yun na siguro lilitaw din in due time para sabihin yan. Sir, So nandun sa mga vlogs yan nung ba't ninyo sinabi ninyo na wala palang direct link at hindi naman dapat isama si Bantag dyan. Ba't niyo sinama? Utos po sa amin ng mas mataas sa amin. Anong magagawa mo nga kung ang nag-utos sa'yo mas mataas? Ay, sabi ko nga, Miss Pinky, sinasabi nila, wag daw akong magpa-interview sa inyo. Wala naman akong ibang kakampi. Sa kanila lahat, sabihin na lang natin, sa kanila ang gobyerno, sa kanila lahat ng pondo ng gobyerno, lahat ng mga tao ng gobyerno sa kanila. Ako mag-isa ko na ngayon at mga kababayan ko at mga supporters ko. Na doon nakikita naman nyo siguro sa mga netizens. Mga 90 plus na siguro, kung hindi 90 lang, umaabot yung support. Pero wag na nating tignan siguro muna yon. Opo. Dito tayo sa usaping ito. Sir, opo, ang dami ko pang tanong. Are you willing, do you want to talk to the family of Percy Lapid, the Mabasa family? Hindi, proper forum na lang. Kasi yun din naman ang gusto nila. Mahirap kasi na nagmumuka akong na sobrang effort ko para makausap. Hindi naman Gusto ko lang naman sabihin sana sa kanila na
in good faith kami. Kaso wag na kasi palagi na, nakaprogram na rin yan dahil nga kay Boying. Okay, next Wala question, na, sir. hindi na pwede kausapin. Alam niyo, sir, nung nagkaroon ng press conference, naging tanong ng media doon, siguro 2 o 3 beses, meron bang direct link si General Bantag dito sa pagpatay kay Percy Lapid? Yung direct link. Ang sinabi nga po doon sa press con is that it's the totality of the evidence that was Kaya presented. Okay, sir. Ito po tanong ko, sir. Sir, kahit ako tinitingnan ko talaga yung diagram ang lumalabas as per the press con from Bantag, pumunta po kay Zulueta, security officer nyo, pumunta kay Mayores, yung PDL sa Iwahig. Nasaan ho si Zulueta? At kung lalabas ho ba si Zulueta, do you know where he is, sir? Alam mo, Miss Pinky, after akong masuspend, nag-meeting kami. Sabi ko sa kanila, sige, kita-kita na lang ulit tayo kung anong mangyari dito. That's the last time na nakausap ko sila. When was this, Hindi sir? ko na alam kung nasaan kasi magre-report sila sa BGMP. I mean, but ito ho kasi, the reason I asked that, sir, is that you see, from Bantag, supposed to be to Zulueta, ang sabi, gave the order to kill Percy Lapid to Zulueta. Zulueta gave instructions to kill Percy Lapid to Mayores. Ang sinasabi ng posibleng central figure dito, 2 things, sir, na either ididiin kayo o sasabihin wala kayong kasalanan, ay ito pong si Zulueta. So, do you even, did you even try to get a hold of him, sir? Kilala ko si Zulueta, hindi niya gagawin yun. Hindi niya gagawin yun. Alam mo yung sinasabi nilang nagsasabi kay ano na siya, tinawagan niya. Ewan ko kasi talaga magkakilala naman dati yan. Ay hindi dati ngayon. Noon nung nandun sa NBP yan. Itong Mayores. Itong si Mayores na yan, dahil kung baga magkadikit talaga rin yan Itong si Mayores. At Kaya nga tinapon ko yan si Mayores. Tinapon ko, ewan ko kung Palawan o basta tinapon ko, ayoko sila magkasama sa Palawan, sir, sa Iwahig. Ayun, kaya, ayun, siguro kung Palawan, tinapon ko yan. Galit ako kay Mayores. Opo. Ay, nag-PPI na naman ako. Opo. Kumbaga, itapon nyo nga yan, ganon. Tinapon. Pero malapit po kayo kay Kaya nga ganun Pero malapit po kayo kay Zulueta, sir. Oo, kasama ko pa, BGMP yan. Lahat ng mga team ko, kaklose ko lahat yan. Aha. O, sinasabi si Ngayon, Zulueta. wala na akong kasamang BGMP dahil nag-report na sila. Opo. Balikan ko lang po yung Balik question na sa ko. BGMP. Kasi tignan mo yan Sabi nitong si Boying, full support daw, bro. Sabi nitong isang music niya. Paano full support? Sinuspend ninyo ako, supposed to be 3 months, that is 90 days. Pag-upo ng OIC, tinanggal lahat ng mga BJP, mga team ko. Yeah, yun dinala Alam mo, mo. may mga take out pa na mga kababayan namin. Hindi na tinuloy yun dahil yung mga igurot. Racial discrimination, kumbaga hindi ginagawa rin nitong si Katapang. Si Okay. Desperado, yung kumakanta ng Desperado. Sir Gerald, another short break. 30 seconds lang po. We will be right back. You're back on The Source. General, I have 2 minutes left. Siguro 2 tanong na lang po. Number 1, sir, hindi ho ata nasagot yung tanong ko kanina. Sabi niyo, last kayo nagkita ni Zulueta, you don't know when. But kailan niyo ho siya last nakausap? Kailan ba ako sinuspend? Siguro a day after akong masuspend, nag-meeting kami sa director's quarters. That's the last time. And you don't feel the need, sir, to reach out to him or nakakausap niyo pa ho ba siya kahit sa telepono? Wala na, hindi ko na nakakausap. Marami akong mga tauhan na hindi ko na nakakausap, hindi lang si Zulueta. And Kasi nga lahat natulero,
na low moral kasi nga itong ginawa ni Katapang, kakasuhan pa daw sila kung ano-ano, tapos tinatap daw yung mga cellphone nila, nagpalit-palit sila ng cellphone, ewan ko. Okay. Sir, last question. Ganun ang nangyari. Opo. Sir, ang sabi po, ngayong araw, lalabas yung subpoena. Ano ho ang plano ninyo? Si Attorney ho ba papunta ng DOJ? What is the plan, sir? Because na-form na po yung 3 panel Hindi. prosecutors. Oo, ang sabi kasi ng nakausap ni Attorney Balisong na sheriff daw doon sa DOJ, na trabaho nilang magdala, mag-serve. So maghintay kami. And you plan to face Oo. this head-on, sir. Talagang may iwan kayo dito, haharapin niyo po itong mga reklamo laban sa'yo at sakaling magkaroon po ng kaso. Sabi ko, definitely, Miss Pinky, harapin ko ito kasama ng aking mga supporters. Pero kung hindi tumalima si Boying, si OJ, na mag-step down, ay hindi ako susuko kung may warrant ako. Bakit ako susuko? Dilinuto na naman nila ako. Pero pag wala si Boying, yan, pwede na akong sumuko. Kung mayroon akong warrant, kung matuloy. Lutong-luto eh. Kaya nagpre-prepare din ako. Pero kung hanggang nandyan si Boying, ay hindi ako pwedeng lumitaw. Dahil loko-loko yan eh. Okay. Pinaikot-ikot lang niya ako. Alam mo ba, Miss Pinky, ito, kunin ko tong opportunity para mag-report na rin sa President. Baka hindi pa niya alam. Kasi itong transfer ng Bucor, dapat ito matratransfer na doon sa General Tinio. Ang sabi daw ni PBBM, ni Presidente, ayaw niyang ipatransfer ang Bucor at pagawan ng bagong basta sandali medyo na ano yung mga sinasabi ko. Basta yung transfer ng Bucor, ayaw daw ni Presidente. Gusto niyang gawing parang government center ang Muntinlupa, yung NDP Bilibid. Okay. Win-win talaga ang government doon. Alright. Walang gagastuhin ang gobyerno dahil yung magde-develop ng NDP ay yung kikitain doon sa magiging business center na yon, 35% pupunta sa Bucor, yung 65% doon sa developer. I see. Okay. Okay. Sa developer na yon, ibibigay niya ng libre, donated yung land na 334 hectares doon sa General Tinio at siya pa ang magpapatayo ng bagong kulungan nitong itra-transfer na maximum, medium, minimum. Sabi ni Boying, baka nagsisinungaling kasi na naman eh. Ayaw daw ni Presidente, samantalang Alright. wala nga daw budget ang presidente, ang gobyerno, tapos ba't niya iti-turn down? Ba't niya ayaw yung nagdo-donate ng 334 yata na hectares doon, Alright. libre? Okay. Tapos siya pang magpapatayo ng bagong kulungan. Bakit ayaw ni Sige po. Presidente? Okay. Those are also... Kaya yung sinasabi nga, maraming may interest dyan. Okay. Those are also So statements isa pa na... yan na tinitignan ko kailangan- na motive nila para tanggalin ako dyan. Okay. Okay. So, yan din po ang mga tatanong namin kay Secretary Remulla sakaling makabalik na po siya. Suspended Bucor Chief Gerald Bantag, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Welcome, Ma'am Pinky, at thank you rin po. Thank you for joining us here on The Source. I'm Pinky Webb. You're watching CNN Philippines.